Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayong episode na to, medyo maganda-ganda ang ating talakayan, kaya maupo kayo at yung mga gustong maupo at makinig at doon naman po sa mga walang balak makinig, pakihinaan na lang po ang inyong mga hilik. So ngayon, welcome po sa ating Political Survival 101 lecture. Ngayong pong araw na to ay hihimayin po natin ang pinakamainit na teleserye sa bansa na mas marami pang plot twist kaysa sa mga paborito ninyong K-drama. Ito po yung Senate leadership, no? Yung krisis sa ating Senado at ang pasabog na special session ngayong June 17, 2026. Kaya doon sa mga hindi pa updated sa balita ngayong araw na to, kumuha na po kayo ng mainit na kape dahil ang tatalakayin natin ay batas, politika, at kung paano ginagawang musical chairs ng mga senador ang upuan sa Senado. Okay? So, ilang oras pa lang nakakalipas, di ba? Itong ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpatawag po ng special session at nag-issue siya ng isang proklamasyon upang i-convene itong ating Kongreso, in particular ang ating Senado. Okay, magsimula po tayo sa batas. Para naman magbuka tayong seryoso. Ngayong araw na to, naglabas po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng proklamasyon number 1318. Dito sa proklamasyon na to, pinapatawag niya ang Kongreso para sa isang special session ngayong June 7, no? At ayon po kasi sa constitutional law, kapag sinabing sine die adjournment, ibig sabihin, nakabakasyon po ang ating mga mambabatas, no? Umuwi na sila sa kanilang mga probinsya para mag-recharge ng kanilang powers, no? O magbilang ng proyekto. Pero may kapangyarihan po ang ating Pangulo na sabing, "Hoy, gising! Balik na kayo sa trabaho at meron tayong importanteng gagawin, no? Para sa kapakanan ng ating mga kababayan." Ayan, so siguro alam niyo naman, no? Lumindol sa Mindanao at marami ding batas na kailangang ipasa ang ating Kongreso. So dapat balik trabaho. Sabi po na sa Ligang Batas, ayon sa Article 6, Section 15, the President may call a special session at any time. So bakit sila pinababalik? Ang opisyal po na dahilan ng Malacanang ay kailangang ipasa ang mga urgent na batas tulad ng yung AX, no, para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Intensity 7.8 po yan, di ba? No, andiyan din yung anti-political dynasty law na kailangan ding maisabatas na. At pero alam niyo naman sa politika, no? Ang batas po ay may text pero meron niyang subtext. Yan, okay? Pero tatanungin niyo kaya ano yung subtext nitong text ng batas na ipinasa ng ating Pangulo? Ang proklamasyon na inilabas ng ating Pangulo. Alam niyo po, may sunog po kasi sa Senado ngayon. Hindi literal na sunog, ha? May sunog po sa Senado at kailangan patayin ng Malacanang ang apoy bago pa matupok ang buong legislative agenda ng administrasyon. Medyo maraming drama nangyayari dyan sa ating Senado. Medyo magulo sila dyan, no? May drama. Andiyan dyan yung labanan ng grupo ng Cayetano versus Gatchalian group, no? Para dun sa mga hindi updated sa TikTok, no, o kaya sa balita, yung wala ng panahon makinig ng balita, ganito po ang eksena. Nagkaroon ng kudeta sa Senado, no, ilang linggo na yan. Yung dating majority bloc sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano
ay naging minority na lang po. Bigla-bigla yan, naging minority sila. Matapos mag-walk out ang grupo ni dating Senate President Tito Soto. Dahil ito dun sa dahil sa issue ng remote voting. Dahil doon, nagdeklara ng bakante ang bagong majority at inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at de facto acting Senate President. Siyempre, kailangan tumakbo ng Senado ay kung itong mga paksyon ni Cayetano ay hindi magre-report for duty. Abay, alangan namang hayaan ng mga natitirang senador na ma-paralyze ang ating isang institusyon. Ngayon, dahil dyan sa nangyari na yan, itong si Cayetano, meron po itong istorya sa Kongreso na parang ganito din ang ginawa nung araw. So, lumalabas, ayaw kilalanin ni Cayetano ang bagong pamunuan, itong grupo ni Gatchalian. Tinawag niya tinawag niya ng illegal coup d'etat. At para ipakita ang kanyang protesta, binuhay niya ang laban sign. Yan, yung sikat na finger gesture ni Ninoy at Cory Aquino nung panahon niya ng batas militar. So, itong si madaming nag-react dito, negatibo ang reaction laban kay Cayetano Sabi ng mga politiko at ng mga kritiko, medyo malayo naman daw ang hugot ni Cayetano. Kasi si Ninoy ipinaglaban ng demokrasya laban sa diktadura. Si Cayetano ipinaglalaban ang chairmanship niya o Senate presidency niya laban kay Win Gatchalian. Ang sabi nga ng iba, kung buhay daw si Ninoy ngayon, baka sabihin niya, the Filipino is worth dying for. Pero yung posisyon mo sa Senado bilang Senate President, abay, pag-isipan muna natin, no? Yung ginagawa mo, Alan Peter Cayetano. Okay, so ito pa isang senaryo na nakikita natin dito sa kasakaling ang dumating na yung June 17. Ang tanong ng iba sa akin, what if, sir, mag-boycott yung 10 senador ni Cayetano? Okay? So, dito na pumasok ang babala ng mga constitutional law experts. Tulad ni Associate Dean Paulo Tamase ng UP School of Law na pakinggan ko nung nakaraan Sabi niya, kapag tinawag ang special session ngayong June 17 at nagmatigas ang 10 senador sa kampo ni Cayetano na wag na silang umattend para silang naglalaro ngayon niya ng online game na away from keyboard. So pag ganyan na nangyari, anong magiging resulta niyan? May quorum ba? Siyempre may quorum. Tuloy ang ligaya, no? Iniisip siguro nitong kampo ni Cayetano na kapag hindi sila sumipot, mapaparalyze o mapaparalisa ang Senado dahil walang quorum. Pero alam niyo po, akala lang nila yon. Ang kabuuang bilang ng mga aktibong senador ngayon ay 22 na lamang. Yan, maliwanag po yan, no? Alam niyo, itong si St. Peter o si Alan Peter Cayetano ay maraming ginagawang dahilan kahit malinaw na malinaw ang isinasaad ng ating saligang batas. Ayon po sa Article 6, Section 16, Paragraph 2 of the Constitution. Ang kailangan lang po para magkaroon ng quorum ay ang majority o kalahati plus 1 ng buong kapulungan. Ang kalahati po ng 24 senador ay, yung original ay 12. 24 divided by 2 is 12 plus 1, 13. So 13 is the magic number to constitute a quorum in the Senate. Kaya ang magic number para sa quorum ay 13. Ulitin ko, 13 ang magic number. Kung may 12 senador si Gatchalian at sumama pa sa kanila ang ilang independent or minority members, tulad niya, nagpaparamdam at nagsalita na din si Senator Joel Villanueva, no, na nag-announce na siya na a-attend siya, no, dahil bayan muna bago tropa. Yan ang sinabi ni Joel Villanueva, no.
So, lagpas-lagpas na sila doon sa 13. Ibig sabihin, legal na makapagbukas ng sesyon ng Senado kahit wala yung kampo ni Cayetano. Okay? So, ang isa pa dito, pag-usapan natin yung tungkol sa diniscuss ko before, yung Abilino versus Cuenco Doctrine na isang kaso noong 1949 na dinesisyon na ng ating Korte Suprema. No? Dito, kapag nagbukas ang sesyon at napatunayang may quorum ang 14 o 15 na senador, no, na naroroon, gagamitin ng kampo ni Gatchalian ang tinatawag na Abilino Doctrine mula sa kaso noong ngang 1949 pa yan. No? Dito po sa doktrinang ito ng Abilino versus Cuenco, basta may majority ng mga physically present na senador upang mag-quorum, maaari na po nilang isagawa ang lahat ng kapangyarihan ng Senado. Doon na yan magsisimulang ma-organize formally ang mga different committees. Ang yung mga makapangyarihang posisyon na hawak ng kampo ni Cayetano, no, katulad nitong Senate Blue Ribbon Committee. Wala na yan, mapupunta na lahat yan formally, no, legally sa lahat, no, ng kaalyado ni Gatchalian. Alam nyo kasi matigas lang kasi itong ulo ni ni Cayetano. Ko ako sa kanya, atin na rin ako at tanggapin na ang kanyang pagkatalo bilang Senate President. Parang lang yan alam nyo po yung batas ay parang pag-ibig. Andito na naman tayo sa pag-ibig. Kapag hindi ka sumipot sa date ninyo ng jowa mo ng matagal, no, huwag kang magulat kung may kasama ng iba yan, no, pagbalik mo sa kanya. Di ba? Alangan namang intayin ka ng intayin yan. Maghahanap ng iba yan. Di ba? So, in legal terms, no, that is called implied abandonment of rights. Okay? So, yan yun implied abandonment of rights. So, madaling salita po, you snooze, you lose, you boycott, ikaw ang out. Okay. So, pag nagpatuloy yung pag-absent mo ng pag-absent, no, na parang i-abandon mo na yung kayong katungkulan, ay huwag kayong tatawa-tawa dun sa bahay nyo habang nagkakape kayo, yung mga senador. Kasi sabi ng saligang batas, no, Article 6, Section 16, Paragraph 2, a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as each house may provide. Malinaw po yan. Sa ilalim ng rules ng Senado, kapag kulang ang tao o gustong puwersahin ng acting Senate President ang attendance, pwede niya pong utusan ng Sergeant at Arms na may dalang mga posas na hanapin ang mga nagtatagong senador sa kanilang mga opisina, sa bahay, o yung paborito nilang restaurant or coffee shop, at kalad ka rin, no? Kalad ka rin sila pabalik sa plenaryo. Yan po ay nakasulat sa kanilang mga patakaran, no? Isipin nyo ang headline, no, kapag nangyari ang sitwasyon na yan. 10 senador inaresto sa gitna ng sesyon dahil nag-boycott. No? So, lalabas niya mas masaya pa to kaysa doon sa mga pinanonood yung comedy talk show. Di ba? Ito pong special session, no, ngayong June 17 ay hindi lang basta pagpasa ng batas para sa geriatric health or kaya doon sa mga scholarship. Ito po ay isang malaking checkmate na galaw mula sa palasyo at sa bagong majority. Dahil dito kasi, sa pagtawag ng special na to, session, dito kinikilala po ni President Bongbong Marcos si Gatchalian bilang acting Senate President. Yung pag-boycott po ng kampo ni Cayetano ay parang pagbato ng bato sa langit, no? Sa mukha rin nila kasi ang babaksak. Parang nagbato sa langit
nagbato tapos babaksak yan sa mukha mo rin. Ikaw din ang napahamak sa kalokohan mo, di ba? Parang ganun yung mga bata, di ba? So, kung matalino ang kampo ni Cayetano, siyempre matatalino naman sila, lalo na mga maraming abogado dyan, si Cayetano Pia, Cayetano Alan, Marcoleta, no? Mga abogado yan, matatalino yan, no? At alam naman nilang kailangan nilang pumasok dahil merong emergency, no, sa ating bansa, lumindol at kailangan magpasa ng panibagong batas, no? Dahil sa batas, pag wala ka sa lamesa kung saan hinahati ng mga karneng niluto, ikaw yung mapapasama sa menu. Di ba? Okay. So, sana naman po ay may natutunan kayo ngayon dito sa aking episode na to. At dito po nagtatapos ang ating lecture para sa araw na to. Kung may mga tanong po kayo, pakisulat lang po dito sa baba, sa comment section. At babasahin po natin pero hindi lahat nababasa ko dahil sa dami. Minsan umaabot ng 3,000 yung komentaryo dito eh. Pero at least kung medyo libre-libre tayo, nababasa natin, di ba? So, checkin natin sa June 17 so sino talaga yung mga aaten ng mga senador, no, upang pag-usapan ang mahalagang bagay tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at para pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.